tayo nag-rent a car this time, okay? Welcome to Baby Ko Channel. Good morning. Ohay gozaimasu. Alam niyo mga kabebe ko, ito wala sa plan. Lagi naman wala sa plan pero ngayong araw na ito ay magre-rent a car kami ng asawa ko. Kaya lang, may problema. Nauna na siya kasi ako naiwan dito para magligpit. Alam niyo kung bakit? Pero magsisimula muna tayo mga kabebe ko. Okay? So let's make an intro. 3, 2, 1, start. Ciao. Na tayo magkwentuhan kasi marami akong mga nililigpit para dalhin Mamaya ako magkikwento. Maya na lang. Nakikita niyo ba yan? Sa harap ko, yung sasakyan na white. Malaki ang ni-rent naming car today. Para makamura ka sa highway, dapat meron kang ATC. Matagal na kami hindi gumagamit ng ATC dahil nga dito naman sa Tokyo, di ba, laging walking. Ngayon, kailangan mo ng ATC. Pagtingin niya sa ATC niya, expired na. So, ako kanina, nagmadali rin ako meron kasi rin akong ATC card. Hinanap ko yung luma kong ATC. Pagtingin ko, just pareho rin kaming expired. Kaya naging busy si baby ko. Yun ang reason kaya mahirap mag-record, di ba, pag busy ka kasi naglilipat nga kami. So, yun ang story mga kabebe ko. At the end of the story, kanina tinanong ko kung ano nangyari, meron ba tayong ETC. Sabi niya, meron siya nagawa ng paraan kung paano niya, hinanap daw niya yung ATC niya. Siguro meron siya pang isang ATC card. So, ayun, meron na kami ATC. Meron akong nag-rent a car din ako, pero ibang company. Hindi ako sumama kanina sa kanya, kaya hindi ko pa na itatanong sa kanya. Mamaya, siguro, kung hindi na mainit ang ulo ng kasama ko dahil nga naiinis siya dahil yung location mali. Kaya siyempre, di ba, pag nagda-drive ka, medyo mainit ang ulo mo dahil nga traffic pa. Pagkatapos dapat be patient ka dahil nga pag ganitong oras talagang, lalo na kung nasa Tokyo ka, talagang traffic. So, kaya hindi ko siya makausap kung anong company itong nirentahan niyang car. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano, explain ko kung anong rent-a-car na narentahan niya, okay? Nagmamadali siya kasi nga, siguro kailangan namin maibalik itong sasakyan. Dadali lang namin itong mga gamit namin sa kabilang bahay namin dahil nga naglilipat kami, okay? So kung kaya mo namang gawin para makatipid ka ng konti, mag-rent-a-car ka.
Kung magaling ka namang driver at may lisensya ka naman na kaya mo mag-drive ng malalaking sasakyan, ito ang advice ko sa inyo. Mag-rent a car kayo ng medyo malaki-laking sasakyan para maghakot ng mga gamit ninyo going to somewhere. Okay? Medyo tipid ng konti. Lalo na ngayon, sa buhay ngayon talagang dapat mautang ka, di ba? Dala ko yung receipt. Wala itong reservation, pero nakakuha kami agad ng sasakyan. Pero mga kabibi ko, depende sa season na. Kasi itong season na to tamang-tama lang. Pero kung season na talagang high peak na season, dapat talaga magpa-reserva ka. Reservation is always number 1. Pero kung busy ka at wala kang time, at alam mo naman sa sarili mo na hindi naman busy sa mga parking sa rent a car, okay lang. Kasi ito nga, katulad nito, hindi kami nag-reserve, pero eto na kami ngayon, okay? Marami kasi dito sa Tokyo na mga rent a car, let and truck. Dito sa Japan, high-tech, marami silang mga sasakyan na nakareserva. Ikaw na magliligpit ng mga gamit mo, and then rent a car, and then bring your things sa location na gusto mong dalhin. Pero siya nga pala mga kabibi ko, yung sa situation ko naman, moving the house, pero hindi naman pa lahat ng mga gamit ko kasi hindi namin kayang buhatin ng mga mabibigat na katulad ng fridge, mga oven, TV, washing machine, hindi namin kayang dalhin yun, kaya ipapagawa namin yun sa moving the house. Halos sa mga ginagawa namin sa buhay, lahat yan yourself. Pag hindi talaga na kaya, hindi lang namin pinapagawa. Katulad yung sinabi ko, yung mabibigat na mga TV, yung fridge, siyempre baka masira yun, ang bigat nun, di ba? Yun talaga, hindi mo na talagang kayang i-do it yourself yun, okay? Nakakapagod kaya mga traffic, di ba? Sandali, pakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba, hindi halos nagmumove yung mga sasakyan. Yan ang mahirap no? Puro malalaking truck Pero kailangan be patient ka. Wala kang magagawa. Hindi ka naman pwedeng lumipad dito. Pag ganitong, alam mo, banda dito sa part dito, bandang Shinjuku, lalo na kung napunta ka sa bandang main city, just hindi na gumagalaw yung sasakyan Kaya mga tao rito, kahit may mga sasakyan, hindi na rin advisable na magsasakyan ka dahil maiinip ka lang sa biyahe dahil hindi nga nagmumove ang mga sasakyan Kaya talaga, ka lang, commute. Pero pag mga ganitong bagay, talagang kailangan mong magsasakyan, okay? Pagkatapos naman ng banda rito, okay na smooth na Dito lang sa banda rito, sa Bandang City. Pero after nito, mamaya pakita ko sa inyo smooth na dire-diretso na yung road, okay? Kain muna ako mga kabibi ko habang maya uli babalikan ko kayo pahinga muna ako. Kasi kagabi hindi ako nakatulog sa ligpit-ligpit ba? Ang hirap kayang magligpit no? Puyat kami Kaya kailangan namin gumising ng maaga nga para pagka rent a car mo, may balik mo agad sa tamang oras. Siyempre nga sayang na nga naman, di ba? Kung dahil lang sa katutulog mo, hindi mo na ibalik yung sasakyan dahil late ka na, di ba? Traffic talaga, tingnan mo naman, hindi naman nagmumubang sasakyan Nakikita niyo sa bandang kabilang road at the other side, kita niyo ba yan? Share. Grabe, no? Bumili na ako ng onigiri. Nakikita nyo ba yan? Kasi
pa kami nagbe-breakfast eh. Ayan o. Nakikita nyo ba yung uningiri, mga kababy ko? Pag ikaw nag-rent a car, ready ka sa long traffic, ready ka sa lahat. Dapat meron ka ng uningiri. O kahit anong gusto nyo, sandwich, drinks, para wala nang babaan yan mga kababy ko, unless na gusto mong mag-rest or CR, pwede. Marami naman dyan sa parking ano. Ayan, kain muna tayo mga baby ko ha. Pasensya na ha. Hindi pwedeng hindi tayo kumain dahil wala na akong energy kaliligpit ng mga gamit ko eh. So, makikita nyo ba? Lalaki ng mga truck. Pag ganitong mga oras talaga, pag hindi ka magaling mag-drive, nakakatakot mag-drive sa Tokyo. Kaya yung mga may balak mag-rent a car bandang Tokyo, going somewhere, be careful, okay? Kaya ko to ginagawang itong vlog na ito para makatulong sa mga gustong mag-rent a car dito sa Japan. Ito ang experience ni baby ko, okay? Talagang be nice sa driver kasi nakita mo naman nakaka-tense talaga dahil yung highway, yung road dito iba. Dapat concentrate ka, di ba? Kaya hindi ko siya makausap kundi ako na lang mag-isa. Makikita nyo ba yan? So, inorasan ko kanina kahit busy ako sa mga pagliligpit. Mga before 11:30 AM kami umalis ng bahay kasi siguro 11 o'clock nandun siya sa office. Ako naman before 11, mga siguro 11:05 nasa bahay kasi ako ang nagliligpit ng mga gamit na ilalagay sa sasakyan. Itong nirent na sasakyan malaki kasi hindi pwedeng hindi malaki ng konti dahil marami kaming dinilang mga gamit pauwi sa bahay namin sa kabila. Nakatulog na ako mga kabebe ko. Pero nagising na naman ako dahil akala ko malapit na. Layo pa rin eh. O, eto na tayo. Nakalampas na tayo ng Tokyo. Nandito na tayo sa highway. Kanina pa tayo sa highway. Pero I mean, nandito na tayo sa highway na wala nang traffic ngayon. Okay? Alam niyo mga kabebe, kung nag-isip ko lang, lahat ngayon mahal ang bilihin ngayon, di ba? Pati gasoline, lahat. Kanina, nakabayad na tayo ng around 2,000 and then 1,000. And then another pay na naman mamaya sa exit. Ay nako. Alam niyo, napansin ko itong sasakyan, very smooth ang biyahe. Ito ang maganda pag pag sa Japan mga rent a car. Ewan ko sa ibang country ha. Pero sa Amerika rin maganda rin. Almost bago din ang mga sasakyan na rent a car. Dito din sa, of course sa Japan, lalo pa sa Japan. Mga rent a car na sasakyan ay mga bago. Yan. Ganda ng panahon. Buti na lang maganda panahon at hindi umulan ngayon. Okay? Ay, naku po. Oras na kaya kami makakarating. 1:13 na. 1:13. Tagal ang biyahe, no? Very nice. Alam niyo mga baby ko, habang nagpabiyahe tayo, share ko sa inyo. Alam niyo ba, kung ikaw ay magko-commute ng by train, one person para sa amin, sa akin, around 4,000 yen from the house to location na pupuntahan namin. One way yun and pabalik uli. And then, mapapagod ka sa biyahe.
dala mo pa yung mga bagahe mo. So meaning, one person around 8,000 yen. Eh kung dalawa kayo, 16,000 yen. And limit lang yung madadala mong bagahe. Mga gusto mong iuwi sa bahay mo na mga hindi mo na kailangan na gamit, hindi mo maiuwi yun. Siguro yung gamit mo lang na mga gadgets mo lang madadala mo. Unlike na nag-rent a car ka, madadala mo, marami kang maiuwi kung gusto mo mag-uwi ng mga gamit mo lang hindi naman nakakailangan. Katulad ngayon, naglilipat kami, di ba? So, kaya malaking bagay yung ka na re-rent a car. Okay? O ano na ang klima ngayon? Wow, medyo cloudy ah. At pag ganitong driving, kasama na rin ang driving for pleasure. Okay? For today, rent a car and moving house. 5 キロ以上道なりです。 Another tunnel. At least hindi siya traffic sa loob ng tunnel ngayon. Okay ba? Maandag talaga. Hindi katulad kanina sa tunnel. Sa kabila ng mahabang tunnel, traffic. Lakas ng aircon ng car na ito. Good car. So. Yeah, mata to din eh. So, nandito na tayo sa ating first destination. One way pa lang tayo. At least nakarating na kami rito, pero mamaya ipapakita ko naman ang pabalik. Okay? Hindi pa tayo tapos mga kabebi ko ha. Samahan nyo pa kami mamaya hanggang pabalik. Para malaman natin kung magkano ang total ng ating expenses for rent a car. Coming, pay again. Nandito na tayo sa Tokyo. It's 5:21. Makakabot tayo sa oras ng 8 p.m. Before 8 p.m. Kasi nandito na tayo sa bandang Tokyo. Maliwanag pa. Siguro mamaya-maya madilim na.
pag ano natin na ibalik dun sa sasakyan. Dito na naman tayo sa toll gate. Going to pay 1,950 yen. ETC again. Malapit-lapit na rin kami. Paalala ko sa inyo na bago ibalik ang car, ang rent a car, kailangan i-full tank nyo ang gasoline. Okay? One of the main rule, don't forget the rule. Kailangan i-full tank ang gasoline bago isole, bago i-return sa company rent a car. Okay. Medyo madilim na mga kabebi ko, mag-alas 6 na. Almost 3 hours na tayo nagda-drive. Malapit na kami. Oh, nandito na tayo mga kabebe ko. The time is 6:22 PM. So before natin maisoli itong sasakyan, let's put gas. $19.13 per liter dito sa Tokyo, pero sa countryside medyo mahal ng konti siguro. Regular 満タンお願いします。はい。ポイントカードお持ちですか？大丈夫です。よろしいですか？はい。By the way mga kabebe ko, kanina papunta sa from Tokyo, palabas ng Tokyo, wala kaming discount kasi nga expired yung aming member, kaya medyo mahal ng konti. Pero nung pabalik, nagkaroon kami ng discount kasi nakuha na namin yung aming ETC card na bago. So meaning yung papunta palabas ng Tokyo is around 5,000 plus, and then pabalik is 4,000 plus yen. Okay, and then plus gasoline. Tingnan natin kung magkano. Okay, どうもお待たせしました。お願いします。レギュラー 19.58 でです。はい。 3,000 magkano? So ibabalik na natin itong sasakyan. Ang binayaran naming gasoline is about 3,500 yen. 3,500 plus ne, about. So medyo madilim, hindi ko makita. Basta nasa 3,500 yen overall. So meaning papunta ron at saka pabalik rito, yun ang ating gasoline. Medyo mura naman ng konti.
Okay? So, lahat, magkano? Going is 5,000 plus. Then, comeback is 4,000. So, nasa around 11,000 plus 3,500. 7,000 yen sa rent-a-car. Maliwanag pa mga kabili ko? Dahil wala kaming penalty, wala kaming additional dahil ang oras ngayon ay around 6:30 PM. 8 o'clock ang aming Yakusoko no Jikan. Promise time is 8 PM. So, now is 6:30. So, tama-tama lang yung oras. Meron pa kaming 1 hour. Okay? So, yun lang mga kababy ko. Siguro naman kahit paano meron kayong natutunan sa araw na ito about rent-a-car in Japan. Gabi na madilim na Nakita nyo ba yan? Wala kaming pinuntahang iba kundi yung amin lang mga gamit ay dinala lang namin sa location. And then bumalik na kami agad. Hindi na kami nakakain dahil nga hinapol namin yung oras. At saka kasi pag hindi pa kami agad bumalik, mas lalong traffic. Madilim na, 'di ba mga kabebe ko? So meaning ganyan dito. Kailangan unahin mo muna yung promise time mo kung anong oras ka dapat bumalik. Saka muna isipin yung mga gusto mong gawin. Okay? So, dito tayo sa party. Thank you for watching. Sayonara. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Arigato!